Hala, lahat nabigla sa balitang ito. Remulla appointed by PBBM as new Ombudsman. BP Sara makukulong na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng opinion, reaksyon ng itong post ng ABS-CBN News 3 minutes ago. Tungkol ito sa pinili na Pangulong Marcos Jr. na bagong ombudsman. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na bibigyan natin ng reaksyon. Yung maririnig natin ngayon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. The General's Viewpoint, ipagpatuloy natin. Breaking! President Ferdinand Marcos Jr. picks Justice Secretary Jesus Crispin Remulla as next ombudsman or new ombudsman. It's final. Talagang natupad na ang pangarap, the impossible dream of Secretary Boying Remulla becoming the ombudsman has come to fruition. Yung nagbunga na. Okay. Kaya nga ngayon lahat ng mga imposible pwedeng maging posible. Di ba? Tingnan natin ang people who reacted. 11,000 people. Kuwan lang pala ito, 30 minutes pa lang ito. 11,000 people who reacted. 6,300 ang tumatawa, 2,400 ang galit. So, 8, halos 9,000, 1,800 lang ang like. So, makita nyo, halos 90%. So, ibig sabihin lahat naiinis. Hindi nakonsunodaan, tinatawanan or galit sa appointment ni BP, Secretary Remulla as ombudsman. At saka, kitang-kita naman kasi, dyan sa pagiging ombudsman na yan, alam naman talaga kung sino talaga yung mapipili dyan. Bakit pa kasi nagkaroon pa ng botohan, nagkaroon pa ng ganon? Bakit hindi nyo nalang kinausap si Boying tapos sinabi nyo, ikaw na lang yung ombudsman? Huwag na dinaan sa proseso, may proseso pa. Ganon din naman ang kababagsakan yan. Diba? O, kita nyo naman, dahil pang pinagdaanan. May mga ganon-ganon pa, may pasuspense pa na baka hindi siya makasama sa ganito ganyan. Malabo. Kaya sinasabi ko, parang malabong hindi makasama sa pagiging ombudsman yun. O, ngayon, di ba? Partida na yan, yung mga katapat niya talagang mas dihamak na mas magaling pa sa kanya. O, gaya ni Aguinaldo. Di ba? Hindi nakuha. Siyempre, kukuhanin ba naman si Aguinaldo? Di ba? Hindi naman tayo close. Kukunin kita. Parang gano'n. Siyempre, kukunin mo. Yung pinagkakatiwalaan mo, yung talagang alam mo handang sumunod sa kahit na anong say mo. Ganun yun 10% lang ang may gusto. Okay. Pasa tayo sa mga comments. Crisia Milayo. Naku po, dyan aalsa ang taong bayan. Pag in-appoint mo yan, Presidente, wala nang dangal ang ating bansa. Na-appoint na. Talagang wala na. Wala na. Jerome Santiago, grabe, hindi namin expected na si Boying ang mapipili ni Mr. President. Lahat nagulat. Ako, hindi ako nagulat. Sinasabi ko na yan, once na naisama sa shortlist si Secretary Boying, siya na. Dalawa lang silang contender. Yung isa, yung si Annalisa Lugan. Bali, wala rin yun. Mark Anthony Arino, alam naman talaga na siya ang pipiliin. Pinangluloko niya lamang ang mga Pilipino. Gabriel Iligan, cover up is starting. Snap election na. Hindi ito matinong presidente. Tatalino. Yung sa snap election na yan, parang napakalabo niyan. Hindi papayag yung mga yan na mag-snap election. Alam naman nila mangyayari sa kanila pag snap election Malamang talo sila kaya hindi papayag yung mga yan. Na lahat, wala nang makukulong kalyado ni BBM. Yun lang talaga yung masakit doon. Na syempre sa pagiging ombudsman, yan ay kumbaga akupado na rin nila yan Halos nga lahat naaakupahan nila
Baka naman sa susunod, yung Supreme Court, akupahan nyo na rin. Di ba, nagtira pa kayo eh. Supreme Court pa, meron pa. Di ba? Kaya nga sinasabi natin dito, yung mga pag-asa natin, mga halimbawa, yan sila Senator Bongo, sila Bato de la Rosa, BP Sara, sila ganito, ganyan. Sigurado yan. Tututukan na nila yan. At saka sigurado yan sa 2028, parang nakikita ko nasa kanila ang bola. 'Di ba? Para kasing to, yung nangyayari dito is wala na silang planong bitawan ang kapangyarihan. Wala na silang planong bitawan ang pwesto. Kasi nandito na eh. Kasi once na binitawan nila yan, tagilid talaga sila. Alam nila sa sarili nila yan, kaya ganyan. Kaya nagpupursige sila na hindi pwede tayong bumitaw. Ngayon, paano sila bibitaw? Paano sila mapapabitaw? Depende na lang talaga sa mga tao yan. Hindi tayo naghihimok ng mga ano rito. Pero para sa akin, yun na lang talaga yung natatanging pag-asa. Yung mga tao. Kung ano ang magiging aksyon nila sa nangyayari ngayon. Kasi kung aasahan mo ngayon is yung government, wala. Wala talagang mangyayari. At saka lahat ng kumalaban sa kanila talaga, sigurado yan wala na. Talagang iisa-isahin nilang ano yan, matanggal sa script. Kajin kulit. Hindi pa araw nyo. Kung ano ang itinanim mo, ganun din ang aanihin mo. May kaso ka pero nakaupo ka dyan. No, di ba? Yun lang eh. Jeneline Puno. Walang kahirap-hirap. It's not what you know, it's who you know. Galia Mendoza. Hay nako, Pilipinas. Kaya kita mo pag ini-interview si Boying. Di ba? Nag-interview, di ba? Meron siyang parang meron siyang programa ba yun? Kasama niya si JB Ejercito. Kita mo, patawa-tawa lang siya. Parang relax lang siya, di ba? Parang, kung iisipin mo, umano siya bilang ombudsman, parang hindi siya nangangamba, hindi siya nape-pressure, parang relax lang. Di ba? Siyempre, pag ikaw, halimbawa, kakandidato ka ganun, di ba? Parang hindi ka mapakali eh. Pero kapag ikaw is patag na patag ka, ganun ang magiging itsura mo talaga. Oy na lang po. Anyway, yung kasabihan nga, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yes. Kaya yung impossible dream, natutuo na. Okay, kantahan na lang natin si Secretary kakanta na lang si Rimulya. General Macanas. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe. Mga Duterte ang kanilang unbeatable foe. To be the unbearable sorrow. To run where the brave dare not go. To right the unrightable wrong. Ganda talaga ng boses ni General Macanas. Ang ginawa na ng General Macanas, kinantahan na lang kayo. To love pure and chaste from afar. To try when your arms are too weary. To reach the unreachable stars. Yung ombudsman, that's the unreachable star of Boying Rimulya. This is my quest to follow that star. This is my quest. Pabagsakin na si Sara Duterte at kaalyado niya para wala nang tinig. Sa 2028, tayo ulit. Parang gano'n, no? No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right. Binigyan mo pa ng soundtrack yan si Boying, General, Without question or pose, to be willing to march and to help for a heavenly cause. And I know, if I only be true to that glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm led to my rest. And the world will be better for this. That one man, scorned and covered with scars, still strong with his last ounce of courage
to reach the unreachable star. Oh, yan ha. Kinantahan na lang kayo ni General Macanas. Kumbaga yung inis ni General Macanas, dyan niya na lang binuhos. Kumbaga, yung unreachable star, talagang pinapangarap yan, mga ombudsman, di ba? Pero, syempre, sa kabila ng lahat, na ganyan, nakuha nyo yan, yung star na yan. No? Di kaya maglaho yan at matakpan ng ulap once na matapos na ang paghahari ng kung sino mang hari ngayon. Kasi hindi naman araw-araw Pasko. Ang gulong umiikot yan. Di ba? Kapag ang nasa ibaba na punta sa ibabaw, finish na. Yung unreachable star na yan, ay maaaring maging polling star. Di ba? Ombudsman Boying Rimulya. Ganyan talaga ang buhay, mga kaibigan. But to me, I am not worried at all. Kahit kitang-kita na yung mga plano nila laban kay VP Sara, they will not succeed. Kung ano ang itinadhana ng Diyos, walang makakapigil. To me, opinion ko lang ito, na itadhana ng Diyos, maging presidente si VP Sara sa 2028. Plan C daw nila ito. Plan Z. C, according to... Yan, kumbaga yung sinabi ni Senator Amy, eto na. Ngayon, aalamin na lang natin kung ano magiging kilos nito. Diba? Kasi ito na yung plan C. Kapag talagang yung sinabi ni Senator Amy umakma sa mangyayari ngayon, ibig sabihin talaga, yun talaga ang punto nila. No? Na makuha nila, na talagang mawala sila BP Sara. Ibig sabihin, kapag gusto nilang mawala sila BP Sara, gusto nilang makuha uli ang pwesto sa susunod. Kasi si VP Sara lang talaga ang isa sa pinakamabigat na maaari nilang maging kalaban at humarang sa daan nila. Kaya nga simulat sa pool si VP Sara ang pinag-initan. Simulat sa pool nakita nila si VP Sara nung magkakasundo pa ang unit team, nung nagpapasurvey pa lang, na survey yan, is nagiging number 1 si VP Sara sa lahat ng mga presidential survey. Kahit hindi nila alam o walang hindi naman gusto ni VP Sara tumakbo, inunahan na nila. Kasi baka inisip nila, mamaya matokso si VP Sara, itulak si VP Sara, paano tayo? Baka Duterte, mahigpit yan. Kumbaga, nagtamang hinala na sila agad. Kaya kung inunahan nila si VP Sara, kaya hanggang ngayon, di ba? Pinag-iinitan si VP Sara. Kita nyo naman, bilyon-bilyon ng problema sa flood control project, pero si VP Sara pa rin yung pinagkakaabalahan nila. Senator Amy, totoo yung post ni Senator Amy nung linggo. Diba sabi niya, nagluluksa ng Pilipinas, kulay itim na, dahil hihirangin na si Boying Rimulya na ombudsman. Ito, natotoo na. Plan C, ikukulong daw nila si VP Sara sa 2027. Wala. Yes, sampahan nila ng kaso, correct. Ang ombudsman po, hindi po yan korte. Ano lang yan, investigative body o parang prosecutor lang. May magreklamo sa iyo, punta sa piskal. Ang piskal, pag nakita niyo ebidensya na mayroong puruhan, hindi ka, sasampahan ka ng kaso sa korte. Pagdating sa korte, doon ang tunay na labanan. At ako, naniniwala pa. Paano yan? Pag pati yung korte, naging hawak. Pero hindi naman natin sinasabi na ganun, ha? Siyempre tayo may tiwala tayo sa korte natin. Kasi ilang beses nang pinatunayan ng korte yan, eh. Diba? Gaya dun sa impeachment ni BP Sara, ganito, ganyan. Talagang pumapabor yung korte. Talagang transparent. Ang problema nga lang, kapag napasukan ng hindi magandang espiritu yung korte, wala na, hawak na nila lahat eh. Kumbaga, Korte Suprema na lang talaga. Korte na lang dito sa atin ang hindi nila mahawakan. Paano yun? Pag pati yun, inakupuhan pa. Pwede ba yun, di ba? Paano tayo niyan? Sa korte. Kaya, sampahan man ninyo ng patong-patong na kaso, ang ombudsman, pwede niyang sampahan ng patong-patong na kaso si VP Sara sa Sandigan Bayan, at ang tunay na labanan sa Sandigan Bayan.
Di nila kaya ang Sandigan Bayan. Kaya ako, Ayun. I'm not worried at all. Ayun, kumbaga parang ito yung ano ni General Macanas na syempre tayo, nagkakaroon pa rin tayo ng pag-asa, nalalabas pa rin ang katotohanan. Na alam natin na si BP Sara, maliligtasan at malulusutan niya yung problemang to. Dahil hindi naman talaga si Boying o Ombudsman ang magdedesisyon kung ano magiging kapalaran ni BP Sara, kundi ang korte. Ngayon, kung ganun, maganda, good news sa atin to. Pero kahit papaano is delicates na laban. Kumbaga, ito na yung masasabi natin na 50-50 na. Diba? Pero alamin na lang natin yung mga susunod na kabanata. Bring it on! Ombudsman Remulla, kasuhan niyo si BP Sara. Tingnan natin anong mangyari. BP Sara Sal-N, Statements of Assets, Liabilities, and Network. BP Sara Sal-N to be scrutinized. Newly appointed Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, in a press conference, said he will review the statement of assets, liabilities, and net worth of Vice President Sara Duterte for possible irregularities. Okay, anyway. Tignan mo talaga kalokohan nito ni Ombudsman. Mantakin mo pagkaupo mo bilang Ombudsman. Gusto mo agad i-review yung kaso ni BP Sara, yung Sal-N niya, Mariusip. Sige, isipin natin kumbaga, dahil ba si BP Sara yung unang nagkaroon ng issue na ganyan bago yung flood control project? Parang alphabetically muna, parang ganun ba? Unahin muna natin yan kasi si BP Sara may problema, tapos sunod na natin flood control, parang ganun ba yon? Kasi, ang iisipin mo, no? Si BP Sara yung aatupagin mo, Sal-N. Diba? O 100, o kaya sabihin mo yung 150 million ni BP Sara na sinasabi sa kanya, binibintang sa kanya. Uy, 150 million. Uy, ikumpara mo naman doon sa bilyon-bilyon. Hello? Mas merong nanloko sa taong bayan, sir. Diba? Dapat naman siguro ayun ang unahin mo. Diba? Bakit yung flood control project ang hindi mauna? Yung mga naging sabwat doon. Dapat yun ang inuusisa mo, sir. Kasi mas matinding mas matinding kurakot yung nangyari doon. 'Di ba? Mas matinding problema yun. Bakit si Sal-N ni BP Sara yung pagkakaabalahan mo? Ang pangit naman ng una mong gagawin diyan. 'Di ba? 'Di ba dapat kung ikaw unang upo mo, ang aatupagin mo kaagad is yung talagang tunay na naging problema ngayon, hanggang yung mga pinag-aawayan ngayon, pinagtataluhan ngayon, di ba? Yun ang dapat mong problemahin. Hindi yung iisang tao lang. Di ba? Si BP Sara, minamahal pa ng mga tao, marami pang sumusuporta sa kanya kahit nai-issue siya ng ganyan. Pero yung mga kasabwat doon sa flood control project, kinasusuklaman na po ng tao. Isinusuka na. Naghihintay na lang ng taong aaksyon. Bakit hindi sila yung pinakikialaman mo, sir? Di ba? Trabaho yan ng Ombudsman. Kasi ang mga Sal-N, I believe, mayroon dyan lahat ng government officials, ang isang kopya napupunta sa Ombudsman. So, noong panahon ni Ombudsman Martires, parang hindi ka basta-basta makakuha, depende. So ngayon, kay bagong Ombudsman naman, ang uunahin, si BP Sara, titirahin kaagad. Kasi ito sa gagawin ni Boying, ni Ombudsman Boying, napapaghalataan na. Wala naman kay BP Sara yung problema eh. 'Di ba? Wala naman sa kanya eh. Yung flood control project na yan, wala naman sa kanya eh. Siya yung uunahin. Napapaghalataan na po kayo. No? Napapaghalataan na po kayo na kailangan nyo siya talagang ipin down. Kailangan nyo talaga siyang ibagsak. Dahil magti-2026 na, 2027, 2028, nagmamadali na kayo. Kumbaga, pass your papers, finish or not finish. Kaya kailangan ma-finish nyo. 'Di ba? Kasi, kung ako lang ganyan kung ako nandiyan dyan ombudsman, ano uunahin ko? Siyempre, ano ba yung problema talaga ng bansa natin ngayon? Yung kinagagalit ng mga tao. Yung mga nagagalit kay BP Sara, bilang mo lang sa daliri mo.
Yung nagagalit sa mga kasabwat sa flood control project, hindi mo mabibilang kahit sa buhok mo. Napakarami. Ano ba yun? May statement ang palasyo eh. Walang sasantuhin. Walang sasantuhin. Yan na naman talaga, tayo. Walang sasantuhin. Ang uunahin si BP Sara. Walang sasantuhin, no? Uunahin ko si BP Sara. Kung wala kayong sasantuhin, o sige, isama nyo na si BP Sara dyan. Diba? O sige, sabi nyo kasi, dahil alam nyo, sinasabi nyo, may kaso si BP Sara, unahin. Kung wala kayong sasantuhin, pati na rin yung mga binanggit sa flood control project, kanain nyo na rin. Trabahuhin nyo na rin. Kasi wala na kayong sasantuhin eh. Ano yun, parang, saka na muna yun sa flood control project, kay BP Sara muna, ito muna, alphabetically tayo eh. Unahin muna natin, parang ganun ba yun? Ano, eskwelahan? Okay, magbasa tayo dito tayo sa people who reacted. Okay, ito na o. Tingnan nyo ha. Ilang minutes lang ito. Kapopos pa lang 2,200 people who reacted. 1,200 ang tumatawa. 753 ang galit. 182 lang ang nag-like. Ano ibig sabihin? 99 o 98% sa reaksyon ng taong bayan tinatawanan at galit dito kay Secretary. Oh, hindi na Secretary. Kay Ombudsman Boying Rimulya. Gumanda na. Okay. Carl Sky. Basa tayo sa mga comments. Can a millionaire Duterte supporter organize and pay a small group of hitman to eliminate this? Masama-sama. Wag na. Huwag na yan. Harvey Mendeja, not an ombudsman, more like a bodyguard for the administration. Stephanie Bal, right after his appointment, attack agad. Attack agad. Napapaghalataan eh. Johnny Aidat, the Philippines will now enter to a dark times. So to all the audience, fasten your seatbelt and ready. This time will be rated SPG. Sa nangyayari ngayon sa bansa natin, no? Masarap maging Pilipino. Siyempre, proud tayo bilang Pilipino. Pero parang nakakatamad ng tumira sa Pilipinas sa ngayon. Parang ang sarap na lang tumira muna sa ibang bansa. Tapos pag iba na yung may hawak ng bansa natin, saka tayo babalik. Parang ano eh, parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Wala na tayong pag-asang nakikita. Kaya tama yung sinasabi ni Senator Amy na dilim na. No, ang mahirap dyan kung isa-isahin lahat ng mga kasama ni BP Sara na ano yun sa pwesto. Pero si Senator Amy kasi, yung sinasabi niya, uy, pakulong lahat, pakulong kami, kasama siya. Malabo yun. Siyempre, kapatid pa rin ni PBBM yan. Hindi siya isasama sa usapan dyan. Ngayon, kung wala na yung mga kasama dyan, na eliminate lahat, si Senator Amy, mag-isa na lang, o parang hindi na nila papansinin yun, syempre. Diba? Kaya yun ang ano eh. Malabo si Senator Amy masama doon. Sa ako alam, matatanggal, makukulong, malabo yun. Ito, mayroong Pinos, 125 million. Yun po ang confidential funds ni BP Sara. Si Presidente naman, 4.56 billion. Anong ginagawa nila? I don't know. Hindi nga nila alam na, ano yun, GSIS, nalogi na ng 1 billion dahil ininvest sa online gambling. Hindi niya alam. Nakakalokohan eh. No? Hindi niya alam yung ipinagmamalaki niya na 5,500 flood control projects. Natapos na, marami pang ginagawa. Paniwalang-paniwala siya noon. Only to realize right now, sinabi niya, not a single hollow blocks. Wala talaga. Guni-guni. Guni-guni. Substandard. Eh, bakit hindi niya alam? Anong gamit ng kanyang 4.56 billion confidential funds? Grabe. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.